kanyang ngalan ipahayag ang kanyang pagligtas sa lahat ng panahon. Magsimang kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsimawit kayo sa Panginoon, sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng Diyos ng kanyang angkan, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos. Ating Panginoon, ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, iligtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pag-akbang sa iyong nahandas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Walang ibang pinangarap ang Diyos kundi ang kaningningan ng bawat isa sa atin. Walang ibang pinangarap ang Diyos kundi ang maging bida tayo sa mata niya at sa mata ng bawat tao. Parang isang magulang na walang ibang pinangarap kundi ang maging masaya ang anak at marating ang mga pangarap nito sa buhay. Walang ibang pinangarap ang Diyos kundi ang magdiwanag at magningning tayo sa lahat.
Kahapon, narinig natin sa Ebanghelyo ang talinghaga ng manghahasik ng binhi. At ito'y patungkol sa kabutihang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi naman namili ang Diyos, hindi naman namili ang manghahasik ng binhi kung sino at saang lupa niya lang ihahasik ang binhi. Pagkus sa bawat paghahasik ng binhi, walang ibang inisip ang manghahasik kundi ang paglago at kabutihan ng kanyang hinasikan. Kaya nga totoo ang kasabihan, everything is grace. Ang lahat ay biyaya at ang lahat biniyayaan. Kaya nga ang totoo niyan, wala tayo dapat ikainggit sa kapwa. Bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit siya magaling dito? Bakit ako hindi? Bakit siya mas maganda ang narating? Bakit ako hindi? Wala tayong dapat ikainggit sa iba dahil lahat naman tayo biyayang maituturing at biniyayaan. Dahil maganda siguro ang tanong, ginagamit mo ba sa tama ang biyayang meron ka? Ginagamit mo ba nang naaayon sa kanyang saysay at esensya ang mga talento at mga bagay na meron ka? At yun ang nais pagpatungkulan ni Jesus sa imaheng ginamit niya sa Ebanghelyo ngayon. Ginamit niya ang ilawan. Sabi sa Ebanghelyo, hindi ba't ilalagay ang ilawan sa tamang patungan para magningning at magbigay liwanag sa isang lugar? Hindi naman yan ilalagay sa ilalim ng takalan o di kaya'y sa ilalim ng higaan. Ibig sabihin, kung ang purpose, kung ang saysay, kung ang esensya ng ilawan ay para magbigay liwanag sa iba, gamitin dapat ito nang naaayon sa kanyang saysay. At ganun din sa mga biyaya at talento na inihasik sa atin ng Diyos. Kung magaling ka sa pagsasalita, gamitin mo sa tama. Kung binayayaan ka ng maraming bagay, gamitin mo sa tama. Huwag ipagkait, huwag ilagay sa takalan, huwag ilagay sa ilalim ng higaan. Dahil ang mga bagay na meron tayo ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At kung tayo ay katiwala lamang, dapat gamitin sa tama ibahagi sa kapwa. Dahil tandaan natin, sa dulo ng buhay, may pagsusulit. Tatanungin tayo ng Diyos, gaano ka ba nagmahal? Ginamit mo ba sa tama ang mga bagay, ang mga biyaya, ang mga kaloob na ipinagkatiwala ko sa iyo? O baka marami kang sinayang na oras at panahon dahil inisip mong hindi ka naman mauubusan. Yan ang mensahe sa atin ngayon ni Jesus Nazareno.
ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay dapat gamitin sa dapat nitong saysay at gamit. Dahil kung hindi natin gagamitin, baka pagsisihan natin sa huli. Baka sa halip na ma-appreciate natin kung ano ang meron tayo, lagi na lang natin kakainggitan ang kapwa. Yun sana muna ang gawin natin. Kilalanin, ma-acknowledge, at ma-appreciate natin ang mga bagay na meron tayo kaysa ang hanapin ang wala tayo. Dahil kung laging negatibo ang paningin natin sa sarili natin, baka magiging miserable ang buhay natin. Sa halip, dapat kilalanin, matutunang yakapin, matutunang ipagpasalamat, matutunang gamitin natin ang mga biyaya at talento na meron tayo. Dahil sa dulo ng buhay, yan ang magiging batayan ng pagsusulit sa atin. Ginamit mo ba sa tama? Ginamit mo ba para sa kapwa? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano'y naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang maintensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa loob
sa aming kamay, sa iyong ang tinapay at alak sa isang ng Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangat mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain at pag-ingatan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, sinasama Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan sa gisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hindi naroon Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwan Jesus Nazareno, iniwan
Jesus.